Naglalagablab mula simbahan hanggang Metro RJ. Umaabot sa 200 talampakan ng apoy. Nakakamanga di mo akalain. Isang mainit at komportableng gabi ng Hulyo at walang kakaibang nangyayari sa maliit na bayan ng Lac Mégantic sa Quebec, Canada. Habang karamihan sa bayan ay natutulog na, 1 oras makalipas ang hating gabi, matao pa rin ang music cafe sa downtown. Isa ito sa ilang lugar na pinupuntahan ng mga lokal at turista para mag-relax at magkwento. Ang Lac Mégantic ay maliit na komunidad kung saan magkakakilala ang lahat. Ang gulungan sa bar ay biglang naputol ng malakas na tunog na nakikiskisang mga gulong ng tren. Araw-araw dumadaan ang mga tren ng kargamento pataas at pababa, sa riles na ilang yarda lang ang layo mula sa cafe. Gayunpaman, ang lakas ng tunog ay nagpapahiwatig na may mali sa tren na ito. Pagkatapos, 5 lokomotibo ang dumaan ng napakabilis. Sinusundan ang mga ito ng 70, 2 bago na tangke na puno ng krudong langis na dumadaan sa riles at nagbabanggaan sa isa't isa. Pagkatapos, biglang yumanig ang lupa nang tumama ang isang malakas na pagsabog at alon ng init sa kapihan. Sa halos 130 taon, naging lifeline ng bayan ang riles ng tren papunta sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit na yung gabi, kamatayan at pagkawasak lamang ang dala nito. 1 oras bago magating gabi ng Hulyo 5, 2013, pumasok ang tren sa istasyon ng kargamento sa Nantes. Ang tren na binubuo ng 5 lokomotiba, 1 buffer na bagon, 1 remote control na bagon at 72 bagon na tangke ay may habang 4,700 talampakan. Naghatid ito ng 2,100,000 at 60,000 galon ng krudong langis mula Newtown, North Dakota papunta sa Irving Oil Refinery sa St. John, New Brunswick. Sa daraanan nito ay may 2 bayan sa Canada, ang Nantes at Lac Mégantic. Ang nagpapatakbo ng tren ay isang bihasang operator ng tren, si Tom Harding. Pagdating sa Nantes, ipinarada ni Harding ang tren sa pangunahing linya at iniwan ito para kunin ng ibang operator kinabukasan. Siya lang ang tao sa tren, ngunit sinunod niya ang kumpletong proseso ng pagparada. Pagkatapos gamitin ang air brake, nilagay niya ang handbrake sa 5 lokomotibo, 1 buffer bagon at unang bagon. Pagkatapos, nag-brake test siya para mataya kung sapat ang handbrake sa pagpigil ng tren. Bukod dito, iniulat ni Harding sa US Rail Traffic Control ang problema sa makina at usok mula sa pangunahing lokomotibo. Napansin ko lang noong Namuminto ako dito, napansin ko umusok siya ng sobra. Itim ang usok ng 1 minuto, at least naging puti, tapos bumalik sa itim. Nandito kami ng mga 30 minuto na wala rin ang usok. Martin, ang daming usok na lumalabas dyan ngayon. Nasa parking lot na sina George at Carl, Market White Block at maghintay ka pa. Baka abutin ng 1 oras bago mo makuha ang pagkakataon. Ganun lang ginagawa natin, Tom. Itingnan natin sa umaga kung ano ang nakita niya. iniwan ang unahang lokomotibo na umandar para mapanatili ang presyon sa air brake. Sa huli, tinawagan ni Harding si Richard Labrie, ang rail traffic controller, at sinabing na secure na ang tren at umalis na papuntang hotel. Hindi agad na malaya ni Harding na mas malala ang sira ng makina kaysa akala niya. Ilang sandali matapos siyang umalis, iniulat ng mga saksi na may mga kislap na lumalabas sa tambutso. Hindi nagtagal at lumabas na ang mga apoy. Bandang 11:50 ang gabi nakatanggap ng emergency call ang bumbero ng Nantes ukol sa nasusunog na lokomotiba sa istasyon ng kargamento. Ilang minuto lang, dumating na ang mga bumbero at inumpisahan ang pag-apula ng apoy. Noong 11:59 ng gabi, tinawagan ni Labrie si Harding. Nasunog ito, oo. Talaga ba? Oo. Sige, may tao ba ron para mag-asikaso? Oo, nandun naman ang mga bumbero, ang mga tagapamatay sunog. At mukhang naapula na ito ngayon. Sige, at wala nang apoy, naapula na ito. Sige. At yun lang ang alam ko tungkol doon. Kailangan ko po bang pumunta doon, sir? Hindi. Si Januel Bisk ay pumunta doon para tingnan kung may sira. Tatawagan niya ulit ako. Sige, tawagan mo ulit ako, RJ. Hindi, matulog ka na. Sa 13 minuto matapos ang 2:00, dumating ang 2 tauhan sa maintenance ng riles ng Montreal, Maine and Atlantic Railway at kumontrol sa tren. Sinabi ng MMA sa mga bumbero na ligtas ang tren at wala ng tao sa lugar. Naapula ang apoy at naiwasan ang posibleng sakuna.
Hindi nagtagal, pagsapit ng alauna ng madaling araw. Habang pauwi ang isang bumbero, tumigil siya sa tawiran ng tren malapit sa istasyon ng kargamento ng Nantes. Nakita niya ang parehong tren na niligtas niya mula sa sunog. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumadaan sa tawiran ng mabilis, walang ilaw sa harap at walang tunog ng bisina. Parang isang tren ng multo ang dumaan. 11 milya mula sa rilas ng Nantes ay naroon ang maliit na bayan ng Lac Mégantic. Bandang 1:15 ng madaling araw nang lumapit ang tren, tumatakbo ng higit sa 60 milya bawat oras. Ang speed limit ng tren sa urban area ng Lac Mégantic ay 10 milya bawat oras lang dahil sa mahaba at matalim na kurba. Ang tren na tumatakbo ng 6 na beses na mas mabilis sa pinapayagan ay siguradong magdudulot ng pagkadiskaril. At yun mismo ang nangyari. Ang kombinasyon ng 5 lokomotibo at remote control car ay nakalusot sa kurbada, ngunit hindi kinayaan ng buffer car ang puwersa at na-derail. Hinila nito ang natitirang 72 bagon ng tangke na may krudong langis. Ang banggaan ng mga nadiskaril na bagon ay nagdulot ng malalakas na pagsabog na sumira sa downtown ng Lac Mégantic. Pinakamalapit sa pagsabog ang Music Cafe. Sa sobrang swerte lang kaya may ilang bisita na nakaligtas. Winasak ng pagsabog ang lahat ng bagay sa loob ng 1,000 yarda na radius. Malalaking kahel na apoy ang sumiklab sa gabi, umaabot sa daan-daang talampakan sa langit. Sa kasamaang palad, ang pagsabog ay naging panimula lamang ng sakunang magaganap sa susunod na 2 araw. Maraming nadiskaril na tangke ang napunit sa banggaan at nagtagas ng langis. Mahigit 1.5 milyong galon ng langis ang nasunog at kumalat sa mga kalsada ng Lac Mégantic. Tinupok ng apoy ang lahat ng abot ng natapong langis. Noong 1:47 ng madaling araw, inilikas si Harding, operator ng tren, mula sa kanyang hotel sa Lac Mégantic at tinawagan si Richard Labrie, traffic controller na naka-duty. Naglalagablab ang lahat mula simbahan hanggang metro, ilog hanggang riles. Umaabot sa 200 talampakan ng apoy, RJ. Hindi ka panipaniwala at di mo iisiping mangyayari dito. Nagulat ang mga residente sa sakuna. Parang katapusan ng mundo, naglabasan sila ng bahay, tumatakbo sa usok at apoy sa kalsada para iligtas ang buhay nila. Dahil sa matinding hirap, tumalo ng mga tao mula sa mga palapag ng kanilang mga bahay para hindi masunog ng buhay. Nagdulot ng malawakang alarma ang pagsabog. Humigit kumulang 150 bumbero ang ipinadala sa lugar ng insidente. Inabot sila ng halos 1 araw bago makarating sa gitna ng sunog kung saan nandoon ang mga nadiskaril na tangke kung saan malakas pa rin tumatagas ang langis. Isang beses, nagdala ng fire retardant foam mula sa malapit na oil refinery para tulungan ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Sa wakas, nagtagumpay sila noong huling mga oras ng linggo, 7 ng Hulyo. Nag-standby ang mga staff ng ospital nang tumunog ang alarma. Inasahan ang maraming masasaktan. Sa 2 araw ng sunog, isang residente lang ang nagpagamot ng 2nd-degree burns. Walang naiwang mga sugatan. Ang mga tao ay tumakas o nasunog ng buhay. Sa huli, 47 katao ang namatay dahil sa pagsabog at sa apoy. Di na nakilala ang mga katawan dahil sa sunog, kaya gumamit ng DNA sample ang mga coroner para matukoy sila. 5 bangkay ang hindi na natagpuan at pinaniniwala ang nasingaw sa tindi ng pagsabog. Halos kalahati ng downtown ng Lac Mégantic ay nawasak at ang natitirang mga bahay ay giniba dahil sa kontaminasyon ng langis. Ang sakuna ay nag-iwan ng 1,000 katao na walang tirahan at 1,000 pang lumikas dahil sa nakalalasong usok. Nagdulot din ito ng pangmatagalang epekto sa kapaligiran at sa buhay ng mga residente dahil sa 26,000 galon ng langis na tumagas sa Ilog Siudye at sa kalapit na lawa. Sa isang iglap, ang tahimik at magandang bayan ay naging isang impyerno. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi alam ni Tom Harding na ang kanyang tren ang naging sanhi ng sakuna. Uso ba na tayo ay napapabayaan na? Hindi, nandito ang mga pulis sa paligid ko kasi alam nilang nagtatrabaho ako sa riles. May kargamento kami ng tren sa May. Ayos lang. Inabot pa ng 1 oras bago natuklasan ni Labrie ang nakakatakot na katotohanan. Isang lokal na dispatcher ng taxi ang nagsabi sa kanya na ang tren ni Harding ay talagang nadiskaril at sumabog. Hindi makapaniwala si Labrie sa narinig niya. Malamang ay bumaba na ang mga makina at pagdating nito sa sentro ng lungsod, puminto ito. Seryoso ka ba? Oo. Yun ba yung tren na bumaba? Yung tren na bumaba. Naku. Nakita ng aking driver ang dumadaan.
Bumaba ang tren at nakarating sa sentro ng lungsod. Ange. Papunta sa sentro ng lungsod. Sinasabi ko sa iyo, ang buong sentro ng lungsod, hindi lang sentro ng lungsod, umaabot yan sa lahat ng panig, nasusunog, sumasabog. Sinabi ni Lebre kay Harding na tren niya ang kumawala at nadulot ng sunog sa bayan. Nagulat si Harding dahil akala niya maayos na ang lahat nang iniwan niya ito. Yung tren mo ang gumulong pababa. Hindi. Ooh! Sir, hindi RJ. Sir. Yes ko. Oh, sir, yan po ang nakuha ko. Nakumpirma ito ng alas 12:30. Noong alas 12:30, bumulusok pababa rito ang tren na may kargang fuel. Ay, tabar na. At nakasecure yun, RJ. Nung umalis ako. Oh. Naka-secure siya. Yun ang balitang nakuha ko. At kailan mo nakuha ang balita? Ilang minuto lang ang nakalipas. Alas 2:25 para maging tama. Paano nangyari yun, Pucha? Hindi ko alam. Ilang prenong nilagay mo? Yung unit, DV, at unang kotse, 7 preno. Para maintindihan kung paano nauwi sa ganito, kailangan nating tingnan ng mas detalyado ang mga nangyari noong gabi ng Hulyo 5. Ayon sa schedule, dumating ang tren ng tangke ng Montreal Main at Atlantic Railway sa estasyon ng kargamento sa Nantes. Ipinarada at sinigurado ni Harding ang tren gamit ang air brake na nag-lock sa lahat ng gulong. Naglagay din siya ng handbrake sa 5 lokomotibo at 2 bagon bilang pag-iingat kung sakaling pumalya ang air brake system. Dayunpaman, dahil imiwan ang tren sa matarik na bahagi, dapat siyang naglagay ng handbrake sa hindi bababa sa dobleng dami ng mga tangkeng bagon. Malamang hindi niya ito nagawa dahil siya lang ang naka-duty at ang paglalagay ng handbrake ay 3 minutong prosesong nangangailangan ng lakas. Pagkatapos, nagsagawa si Harding ng kinakailangang brake test para matiyak na mapipigilan ng tren gamit lang ang handbrake. Aksidentang naiwan ni Harding ang air brake sa test, kaya akala niya sapat na ang handbrake para mapigil ang tren. Iniwan ni Harding na umaandar ang makinang nasa unahan para mapanatili ang presyo ng air brake system. Naka-activate ang air brakes kaya hindi gagalaw ang tren, pero sa di maipaliwanag na paraan, gumalaw pa rin ito. 8 buwan bago ang aksidente, ipinadala ang lokomotibo sa repair shop dahil sa pagkasira ng makina. Upang makatipid ng oras, nagpa siya ang mga MMA manager na ayusin ang makina gamit ang piyesang kulang sa tibay. Malaki ang kita sa pagpapadala ng langis. Ayaw nilang malugi sa nakatenggang lokomotibo. Noong araw ng sakuna, pumalya ang mababang kalidad na pyesa kaya tumagas ang langis sa katawan ng turbocharger. Dahil iniwang umaandar ang makina, naipon ang langis at nang uminit, nagliyab ang buong makina. Agad rumasponde ang bumbero at napigilan ang pagkalat ng apoy. Dayunpaman, para mapatay ang apoy, kinailangan nilang patayin ang makina. Sa pagpatay ng makina, naputol din ang supply ng hangin ng air brake system. Sa kasamaang palad, ang mga maintenance worker ng MMA na ipinadala sa lugar ay hindi operator ng tren, kaya hindi nila alam ang epekto ng pag-iwan ng nakapatay na makina ng lokomotibo. Kung nandun si Operator Harding, siguradong pinaandar niya ulit ang makina, pero tiniyak ng kasama niya na hindi na niya kailangan bumalik. Pagkatapos mapula ang apoy, umalis na ang mga bumbero at mga empleyado ng MMA sa lugar, kumbinsido silang ayos na ang lahat. Sa totoo lang, isang trahedya na ang malapit ng mangyari. Dahil hindi umaandar ang makina, unti-unting nawalan ng pressure ang air brake system, kaya ang tren ay huminto sa nakahilig na riles gamit ang handbrake. Karaniwan, ipinaparada ang tren sa side tracks na may buffer stop sa maraming sistema ng riles. Ngunit pinapayagan ng MMA rules ang pagparada sa pangunahing riles mismo. Kaya dahil kulang ang preno, nagsimulang gumalaw pababa sa riles ang tren na may kargang mahigit 2 milyong galon ng langis. At lalong lumala ang sitwasyon dahil ang riles mula Nantes papuntang Lac Mégantic ay bumababa ng 4 na talampakan kada 100 yarda. Pagdating nito sa kurbada sa Lac Mégantic, ang tren na may bigat na 10,200 at 87 metriko tonelada ay umabot na sa bilis na sapat para ito ay madiskaril. Walang duda, ang trahedya sa riles ng Lac Mégantic ay dulot ng mahinang pamamahala at kulang na regulasyon. Iyan ang mga naging konklusyon ng Federal Transportation Safety Board sa kanilang 181 pahinang ulat tungkol sa aksidente.
Karamihan ng CC ay napunta sa Montreal, Maine at Atlantic Railway dahil sa kabigong mapatakbo ng ligtas ang tren. Transport Canada, ang federal na institusyon na may pananagutan sa mga patakaran sa transportasyon, ay nabigong ipatupad ang sariling mga regulasyon sa kaligtasan sa MMA. Gayunpaman, itinuro ng MMA ang CC sa sarili nitong mga tao. Si Tom Harding ang namahala sa tren noong aksidente, habang sina Richard Labrie at Jean Dematra ang taga-kontrol ng trapiko at taga-pamahala ng operasyon. Ang tatlo ay inaresto noong 2014 at kinasuhan ng isang bilang ng kriminal na kapabayaan dahil sa pagkamatay ng 47 katao. Inakusahan si Harding na hindi sapat ang paglalagay ng handbrake at pagparada ng tren sa matarik na bahagi. Sinisi si Labrie sa maling inspeksyon ng tren matapos itong magliyab, habang inakusahan si Dematra na hindi maayos na pagsiguro sa tren. Sa isang buwang paglilitis, iginiit ng depensa na walang tamang safety training ang mga inakusado at sumunod lamang sila sa regulasyon ng kumpanya noong gabing yon. Ginawang scapegoat ang tatlo, habang ang tunay na may sala ay ang nagpapatakbo ng riles na nagtipid para kumita ng malaki. Ganon din ang naramdaman ng mga taga-Lac Mégantic sa sitwasyon. Malaki ang simpatiya nila sa mga akusado at naniniwalang dapat ang mga taga-pamahala ng riles ang nilitis. Matagal nilang hiniling sa MMA na ilayo ang riles at ilayo ang pagdadala ng delikadong kargamento mula sa bayan. Gayunpaman, itinuring ng kumpanya ng tren na masyadong magastos ang proyekto. Sa huli, napawalang sala ang tatlong akusado, ikinatuwa ito ng kanilang katrabaho at mga residente ng Lac Mégantic. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, nakalusot ang MMA at ang Canadian Pacific Railway bilang pangunahing kontratista. Noong Agosto 2013, nag-file ng bankruptcy protection ang kumpanya sa Canada at Estados Unidos dahil kulang ang ari-arian o insurance para bayaran ang mga biktima ng trahedya. May ilang kumpanya na kinasuhan sa class action lawsuits na pumayag magbayad sa settlement fund para sa mga biktima kapalit ng pagtanggal sa kaso. Sa huli, nagbayad sila ng $450 milyong sa mga biktima at iba pang mga pinagkakautangan. Nag-anunsyo ang mga federal na otoridad ng Canada at Amerika ng mga hakbang sa seguridad tulad ng bagong pamantayan sa kaligtasan ng mga bagon, speed limit sa urban areas, at electronic braking systems bilang tugon sa trahedya. Kahit makalipas ang higit isang dekada, patuloy tumatanggi ang mga kumpanya ng riles na sundin ang mga pamantayang salungat sa kanilang interes sa ekonomiya. Samantala, muling itinayo ang Lac Mégantic. Nag-uwian ang mga tao at nagbukas ulit ang mga negosyo. Nagbago ang downtown, ngunit naalala pa rin ng mga residente ang araw na nagambala ang kanilang tahimik na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito naman ang susunod mong panuurin. Like at mag-comment para suportahan ang channel.